Yan, so hello guys, what's up? And welcome back to YouTube channel. Pasensya na sa may manok, pero yun na nga. Ayan, ang i-share naman natin, i-share talaga, no? Ano to, ang ini-research naman natin ay about nga po sa arthritis. Alam naman natin maraming natatakot magkaroon ng arthritis. Especially sa mga medyo nagkakaroon na ng edad, medyo natatakot na tayo magkaroon ng arthritis. And ano nga ba yung mga pwedeng pagkain na makatulong sa atin? Sabi nga dito sa mga hindi pa nakakalam kung ano nga ba ang arthritis. Ang arthritis ay isang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga at sakit sa mga kasukasuan. Ayan, ang pagkakaroon ng tamang pagkain maaaring makatulong sa pamamahala ng mga sintomas ng arthritis. So narito nga po yung ilan sa mga kailangan nating i-intake para naman makaiwas tayo or mabawasan natin yung tsansa na magkaroon tayo ng arthritis. Ayan. Kailangan natin ng protein. Ayan, kumuha ng sapat na protina mula sa mga malulusog. Number 1 pala, protein. Ayan, kumuha ng sapat na protina mula sa mga malusog ng pagkukunan tulad ng manok, isda, tofu, at mga butil. Ang protina ay mahalaga para sa pagpapalakas ng kalamnan at mga kasukasuhan. So, kailangan medyo healthy tayo at marami-rami tayong protein sa ating katawan. So, number 2 naman ay omega-3 fatty acids. Ayan. So, di ba, meron na rin ako naging video about sa omega-3 fatty acids kung saan siya nakukuha. Sabi nga dito, ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon, ayan, sardinas, tuna, at flaxseed ay maaaring makatulong sa pamahala ng pamamaga at sakit sa mga kasukasuan. Ito ay dahil ang mga omega-3 fatty acids ay mayroong mga katangian na anti-inflammatory. So, yung mga pagkain na may anti-inflammatory nga po, yun, katulad ng omega-3, yan na kailangan natin. So, number 3 nga po, mga prutas at gulay. Ayan, walang kamatayang prutas at gulay, of course. Sabi nga dito, kumuha ng sapat na dami ng mga prutas at gulay sa iyong dieta. Ayan, ang mga ito ay mayaman sa mga antioxidant na maaaring makatulong sa pamamahala ng pamamaga. Piliin ang mga kulay berde at kulay berdeng gulay tulad ng spinach, kale, broccoli at mga berries. Yun. So, yun yung ilan sa mga pwede natin kainin ng mga prutas at gulay para naman po makaiwas tayo sa arthritis. Number 4, ayan, bawang. Yes, I know, typical na sa atin itong mga Filipino, pero yes, isa nga po ang bawang dito sa makatulong sa atin anti-arthritis. Sabi dito, ang bawang ay mayroong mga anti-inflammatory na katangian at maaaring makatulong sa pamamahala ng mga sintomas ng arthritis. Again, maaaring makatulong sa pamamahala ng mga sintomas ng arthritis. Subukan ng pagdagdag ng bawang sa iyong mga lutuin o maaari rin itong maging bahagi ng mga herbal na gamot. Ayun, so, di ba? Mga bawang natin talaga, importante din talaga yan. And number 5, ayan, luya. Yes, isa din po ang luya sa dapat din natin intake pag mayroon tayo arthritis or pagka takot tayo magkaroon ng arthritis. Sabi dito, ang luya ay kilala rin sa kanyang mga anti-inflammatory na katangian. Maaaring subukan ng pagdaragdag ng luya sa mga lutuin o pag-inom ng luya tea. Yes, pwede nyo gawin siya. Ayan, pakuluan nyo lang yung mga luya nyo and voila! Parang yung sa TikTok ng voila. Pero yun na nga, makakatulong ang luya para nga po sa ating arthritis. So, kung ayaw nyo rin po magkaroon nun, ayan, alam nyo na. So, na-share na rin natin yan. Sabi nga rin dito, mahalaga rin na kumonsulta sa isang doktor o nutritionist upang makakuha ng tamang payo sa pagkain para sa iyong kondisyon ng arthritis. Ang kanilang mga rekomendasyon ay maaaring iba-iba depende sa iyong partikular na sitwasyon at mga pangangailangan at ang source nga po ng kinuhanan natin about nga po dito sa arthritis and yung mga pwede nating kainin or intake ay galing nga po sa Oxford Academic. Ayan, so Oxford Academic. Doon po yung source nga po ng information natin. So, nagugustuhan nyo po yung mga contents natin, search pa po kayo, naparami na po natin contents. Pero mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na po kayo and hit na po yung notification bell. And maraming salamat po dahil marapit na tayo ma-monetize po dito. Ayan, so sa lahat po ng mga nanonood dito, tumatangkilik, maraming salamat and God bless po sa inyo. Again, kita-kita po ulit tayo sa another kaalaman na i-share nga po natin next video. So maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi.
And see you again sa another vlog po natin. Thank you!